Another day, another J. Fern's wife story. Wala na kaming alagang maliliit na sisiw, kaya sumama ako kay J. Fern papunta sa farm ngayon. Akala ko magmumotor lang kami, pero sabi ni J. Fern, magsasakyan na lang kami para madala niya ang kanyang mga punla. May mga pinasibol na buto ng langka at mangga si J. Fern na gusto niyang itanim doon sa farm. Ayaw niya akong iangka sa motor dahil mabigat daw ako. Pwede nang uling dali ng sasakyan sa farm dahil tuyo na ang lupa at wala nang putik. Wala na ring tubig na naago sa kanal dahil halos isang linggo na ring maganda ang panahon dito. Tanghali na kami pumunta at dumiretso nga kami sa range area. Ngayon lang ulit ako nakapunta sa Manukan after ng mahigit siguro isang buwan. Hindi kasi pwedeng dalhin ang sasakyan dyan at nahirapan naman si J. Fern kung sa motor niya ako iaangkas dahil maputik. Tapos na nga magpaligo si Richard ng mga manok dyan sa range area. Binilinan kasi siya ni J. Fern na magpaligo dahil nung nagulanan ay hindi na rin naliguan ang mga manok. Halos tuyo na nga ang mga manok dahil tanghali na. Masisigla nga ang mga manok dahil nakasingaw ang init ng katawan nila. Pinaliguan nga ang lahat ng mga manok dyan sa range area kaya mapupula ang lahat ng palong nila. Ay! Ang laki! May dalawang hinog na pinya dyan na laging nakakalimutan ni J. Fern na iuwi kaya sabi niya kuhanin ko na daw agad. Ayan. Hinog ang pinya. Isa pa dito. Isa. Ay, naano na pala. Putol na. Itong kabilang lote kung saan nagpapatuka ng mga manok si Richard ay dating palayan kaya pag umuulan ay naiipunan dyan ng tubig. Para hindi maipunan ng tubig ay nilagyan ng kanal ni Richard at nilagyan ng butas papunta sa kabilang pilapil. Mas mababa kasi yung lupa sa kabilang pilapil kaya dun pinapunta ni Richard yung tubig. Hindi rin kumakapal ang mga damo dito dahil laging tinutuka ng mga alpas na manok. Yung nasa mas mababang pilapil lang ang madaming damo at dun sa katabi ng cording area. Medyo malambot pa ang lupa dyan kaya hindi grass cutter. Mukhang napreskohan nung pinaliguan ni Richard ang lahat ng mga manok sa range area kaya lahat sila ay masisigla. Pulang-pula nga ng mga palong nila at bukas naman ay naka-schedule silang purgahin. Yung mga nasa cording area na pinaliguan kahapon ang pupurgahin ngayon. Diyan sumuot ang ahas. Buti na silo agad sa net ang ahas dahil kung hindi ay madaming madidisgrasyang mga manok. Malamang nadali ng sawa yung mga sisiw ng kapitbahay naming bigla na lang nawala. May sisiw. Sinong nambaba dyan? Yung hot. May napisa na nga sa nililimliman ng aming Boston Broodhen. Malakas na ang sisiw dahil shop na siya ng shop. 16 pala ang itlog ng Boston Broodhen kaya lang binawasan nila J. Fern dahil walang similya. 6 lang ang itinira nila at mukhang isa lang ang napisa. Ito namang stag na ito ay anak ng aming Possum ARL Cross Stag at Bagsik Cross ARL Pullet. Nagtataka dyan si J. Fern, bakit daw puti ang ilalim ng pulok ng mga baby stag na yan? Ito yung ilalim. Di ba kayo maliliit dati na grabe magbugbugan? Ah, sila yan? Ito yung mga sisiw palang dati inalpasan na namin dahil laging nagpapaluan. Malapit nang mapuno ang cording area namin, kaya dyan sa madamong yan, dyan na kami magtatali ng mga manok. Walang alpas na manok na pumupunta dyan, kaya malago ang damo dyan. Gusto ko magtanim ng mga gulay dun sa mas mababang pilapil ngayong maganda na ang panahon. Magtatanim ulit ako ng okra at talong. Itong balimbing na tinanim ko noon, maliit na puno pa lang pero hitik na hitik sa bunga at nanlalaglag na nga. Nanghihinayang akong mabulok na lang kaya kinuha ko lahat ng mga bunga. Diyan pa lang sa may laylayan ay halos mapuno ko na ang basket na dala ko. Madami na nga kaming nakuhang bunga dyan at madami pa ring pipitasin. Malalaki ang bunga ng balimbing lalo na yung mga nasa taas na sanga. Madami ding langgam sa sanga kaya pinuyangit na ang kamay ko. Hindi ko naabot yung ibang bunga kaya tumungtong na ako sa upuan. Napuno ko na nga yung basket na dala ko kaya binigyan ako ni J. Fern ng balde. Madami pang ang bunga at halos hindi ko na maabot yung iba.
Kaya kumuha na ng panungkit si Richard at sinungkit na nila yung mga nasa taas na sanga. Malalaki na nga yung mga bunga doon at mga manibalang na. Habang nanunungkit yung dalawa ay niluto ko na nga yung ulam na dala namin. Napuno ng balimbing yung basket at balde na pinaglagyan namin at pagkatapos nila manungkit ay kumain na kami. Kumuha lang ng ulam si Richard at dinala sa kanila at doon na rin siya kumain. Kaya kaming dalawa lang ni Jayfern ang kumain sa kubo at pagkatapos ng kumain ay inanto kaya nakatulog si Jayfern sa duyan at ako naman ay sa upuan. Malakas nga ang hangin sa kubo kaya masarap matulog. Maya-maya pag hindi na masyadong mainit, saka naman ako mamimitas ng mga kalamansi. Si Tanda ay nalulugo na ngayon at itinali dito sa range area. Hindi siya pwedeng alpasan dito sa range area dahil nakatali din dyan yung dalawa pang broodcock. Yung Boston broodcock at white broodcock ay itinali din dito sa range area. Ayan, mga bagong ligo. Yung ligoan ichit kanina. Ayan, nasa lubong na kay Chad. Tangkad na. Kaninong anak yan? ARL. Nakaabang lahat kay Chad. Maglilinis pa lang si Chad ng anak. Tulo naman yata kasi. Tumutata yung kapatid niya mga puti. Iba yung kulay. Ayan yun? Ito yung naiibang kulay ng anak ng aming white broodhen. Sa Possum Sweater Broodcock nga pala, nagmana yung naiibang kulay ng aming white broodhen. Gutom na yata ang mga manok sa range area dahil maliligalig na. Naglilinis pa lang ng patukaan si Richard pero yung mga manok ay sunod na ng sunod sa kanya. Maaapakan na ni Richard. Itong mga manok lang sa range area ang patutukain ngayon ni Richard dahil yung mga manok na nakatali sa cording area ay pupurgahin ngayon. Naghahalo na ng patuka si Richard sa kubo kaya yung mga manok ay nakaabang lahat sa kanya. Nakapila sila lahat sa net at inaabangan ang pagpasok ni Richard. Haluin na rin dito na. Nagsalubungan na nga kay Richard ang mga manok pagpasok niya sa gate. Dahan-dahan na nga si Richard paglalakad dahil baka maapakan niya ang mga manok. Yung isa ba't lumabas pa yun? Yung black? Yan yung aming black cockerel na cat survivor. Madaling hulihin ang mga manok kapag pinapatuka kaya lumapit si Jayfern para tingnan ang mga katawan nito. At natuwa si Jayfern dahil magaganda ang hipo ng mga manok. Alin? Ha? Nagsimula na nga magpurga si Richard ng mga manok dito sa cording area. Madami-dami din pupurgahin si Richard, buti na lang maaga siyang natapos magpatuka sa range area. Habang nagpupurga nga sila Richard ay namimitas naman ako ng kalamansi. 1 linggo na nga ang nakalipas nung huling namitas dyan si Jayfern ng kalamansi kaya medyo malalaki na ulit ang kalamansi ngayon. Madami ding hantik ang puno ng kalamansi kaya laging kinakagat ang kamay ko. Madaming bunga ang kalamansi kaya weekly kami namimitas. Mahigit 4 na kilo din ang napitas kong kalamansi. 10 puno lang ng kalamansi ang meron kami dyan. Yung iba ay malalaki na kaya sa susunod ay dadami na rin ang maha-harvest namin dyan. Binigyan kami ng merienda ni Margie. Pancake.
Bago kami umuwi ay nagmerienda muna kaming dalawa ni Jayfern. Salamat Margie sa masarap na pancake. At nung pauwi na kami ay bumaba dito si Jayfern. Kaya pala siya nagdala ng itak ay tatabasin niya ang mga damo dito dahil sa sobrang taas ay kumakaid na sa ilalim ng sasakyan. Saglit nga lang tinabas ni Jayfern ang mga damo dahil matalas ang gulok namin. Puro na damo ang gitna ng daan. Nasayad sa ilalim ng sasakyan. Lumamba nung umulan. Akala ko kung ano lang tatapasin mo. Tinabas mo pala lahat. Tinabas mo pala lahat. Madami-dami din yung tinabas na damo ni Jayfern, kaya siya hiningal. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!